Naku po, binunyag ang baho ni Matibag dito. Sabi po ni Mike Defensor, no? Ipinakita niya po yung kanyang business mismo na kung ano itsura. Ito yung sinasabi natin na nakaraan na nagtataka tayo bakit anong kinalaman ni Mike dito. Oo, although siya may-ari nito, no? Pero ang nakapagtataka siya dinidiin. Kumbaga parang tila yata ang sabi ng iba, mga vlogger, ay, mga vlogger na talagang sumusundot dito, na talagang sinasabi nila, eh yan pala si Mike Defensor, kaya maingay, may tinatago eh. Ngayon lang ako nakarinig ng gano'n, kaya nag-iingay, may tinatago. Hindi ba pwede, kaya kapag hindi ba pwede tumahimik kasi may tinatago, di ba? Doon pa lang baliktad na katwiran nila eh. Wala sila sa katwiran, no? Ngayon, dito nga po sasabi natin, halimbawa sa isang lugar, ikaw ang pinaka landlord doon sa isang lugar. Kapag ba'y nangungupahan sa'yo na agawa ng krimen, may kaso ka, maaari kasama ka sa investigasyon. Maaring liable ka doon, pero hindi ka kasama sa kakasuhan. Yun ang alam ko. Maliban na lang kung ikaw ang nagsasagawa ng kasamaan doon na ikaw may-ari. Gets nyo? Halimbawa, dito kasi sa lugar namin, meron dito na kung tatawag na apartment na 3 sa kanya. Ang isang lote, 12 ang unit niya. 3 lote sa kanya, ilan yung unit niya? Is 36 yung unit niya, no? Sa 36 na yon, nagbabayad sa kanya, nagbabayad sa may-ari yung upa. Ngayon, kalimitan doon may mga nag-aaway-away na may nangyari dito, meron doon na sinaksak, ganyan-ganyan. Yung ba ay plano ng may-ari? Hindi. Kanya yung lugar, pero yung nangupahan sa kanya, wala siyang kinalaman doon. Maaari ipapatawag din siya sa investigasyon. Baka ano maibigay niya impormasyon. Pero hindi niya kontrolado yung mga nagpapaupa doon. Kaya nga pinapaupa niya, rental eh. Di ba? Halimbawa sa mall. Di ba sa mall, di ba malaki ang mall? Akala nyo ba yung buong mall, may-ari buong mall talaga? Hindi, pinapaupahan din yung mga stall na yun. Pinapaupa. Pag ba may nagawang kasalanan yung isa doon inuupahan, kasalanan ng buong mall yun? Ha? Alam ba niya magkakagawa ng kasalanan yun? Maliban na lang kung alam niya tapos pinababayaan niya. Eto kasi si Mike, maaring di naman niya alam, di ba? Na may ginagawang ganun doon. At nakakaiba, di ba? Kaya yung ginawa sa kanya, ang ginawa para lumalabas siya mismo para lumalabas ganun. Pero hindi ko siya sabing absuelto si Mike dito Ang sa kanyang paliwanag lang ganun po, katulad ng paliwanag natin. Na bakit nga ba kakasuhan, ano kinalaman mo doon? Diba? O ito po, pakinggan po natin si Mike Defensor sa kanyang pahayag. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag. Tangang Matibag daw sabi, oh. Matibag, medyo minura ka ata ni Mike. Itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita niyo may mga establishment. Yung... Oy, ang laki ng ano ni Mike yung business ni Mike. Tingnan mo na ililibot sa camera. Yung restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Yan tinuturo nila. Ang dami, laki oh. Ang laki talaga oh. Alam mo, ang isang upa dyan sa tingin ko upa dyan up and down Ang upa dyan sa tingin ko nasa 35,000 ang isa. Ilan yan? Is 30, nasa 20 pa upahan dyan. Nasa 20. Hindi nasa, mga nasa siguro 30. Hindi may 1 milyon si Mike, 1 buwan. Di ba? Malaki yan eh. Commercial yan eh. Sakat matao yan. Malamang kung may 35 o baka 50 mil pa nga isang upa dyan, up and down yan, no? May parking na. O kung 50 mil yan, baka 1 buwan ni Mike Defensor sa business niya, 1 milyon mahigit 1 buwan. Bukod pa ibang business niya. O kung 1 milyon 1 buwan ka, sa loob ng 1 taon, may 12 milyon ka. Bukod pa ibang business niya. O, tapos, sa 1 taon, ay pwede ka talaga mag-donate ng 30 million kay Seton Marcoleta. Gets nyo? Kaya pala nakapag-donate si Mike Defensor kay Senator Marcoleta kasi niya, mayaman pala si Mike Defensor. Di ba? Hindi naman to politiko. Nakaraang politiko. Hindi ate alam kung nangurako siya nakaraang politiko. Di ate alam yon. Pero sa tingin ko naman, ang pinag-uusapan naman yung ngayon, wala kinalaman yun. Di ba? Oh. So, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ko sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito sa human trafficking. Ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito,
ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Yung salitang may kinalaman, iba yun eh. Kesa dun sa may ano ka dyan, may pananagutan ka dyan, pwede. May pananagutan. Iba yung may kinalaman sa may pananagutan. Sabi ko nga, ikaw may ano ng apartment, ha? Nagkakagulo dun sa apartment mo, nagiinuman, nagreklamo ibang tenant mo. May pananagutan ka. Tama? Pero may gawin man doon sa apartment mo, ginurgur yon o meron namang kakaibang ginagawang labag doon na nahuli, may pananagutan ka pero wala kang kinalaman doon. Kasi pag sinabi mo kinalaman, kasangkot ka doon. Nindihan nyo? Ibig sabihin, kasangkot ka doon sa ginagawa nila. Eh yun na, ano sa kanya eh. Di ba human trafficking ano sa kanya? Antindi, no? Ibig nyo palang sabihin. Ha? Sa mga kalapit na beer house, maraming motel-motel doon. Ba't di nyo pasukin yun? Sige nga. Marami din ano doon na, alam nyo na. Yung mga, ayokong magbanggit, di ba? Sa mga beer house. Ba't di nyo pasukin? Ba't di nyo alamin yun? Di ba? Ibig sabihin nyo, may-ari ba nun eh? Alam na? Kayo naman na. Talagang hanap butas lang ginagawa ng mga to. Tingin ko Kasi nga, tamo lahat ng pinasuha yung sisiwalat sa flood control issue. Masama ba magsiwalat sa flood control issue? Di ba akala ko ba katuwang ng, ano yan, ng Pangulo? Di ba akala ko ba katuwang ng Pangulo yan? Palagay natin sila may depensor ang hinala nila si BBM, isa sa mga big fish. Eh bakit di nyo parang bayad sibuyas kayo? Patunayan ng presidente na hindi siya kasama. Ganun lang yun eh. Diba? Kung paniniwala nila yun, hindi naman talaga ano eh. Kung wala naman ebidensya sila nagpapakita, hindi okay, hindi naman big fish si BBM. Pero kung halimbawa, nag-ano sila, concern sila, at lalo si Senator Marcoleta, bakit sila eto lang, nagkataka lang ako. Sige, wag natin sabihin na lahat nagsasalita sa flood control kinasuhan. Eto na lang, bakit lahat ng nagsasalita sa flood control, coincidence may kaso lahat? Nakakapagtaka naman. Di ba? Lahat, pati si Ribiste, si Kiko Barsaga, lahat natataka ako. Bakit kaya? Tapos yung mga tahimik, na may kaso talaga, kumuha na mali-malitang pera, nakita na patunaya, wala. Ni-imbestiga, wala. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto lang, non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Diyan po sa Shangri-La lang, dito sa may Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, that po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo. Akala kasi ng mga vloggers, ito may resibo, ito yung kinakatakutan nila lahat. Akala kasi ng mga vlogger na sumasakay dito, isang may-ari si Mike na isang building lang, tapos hindi pa upahan, sinadya ni Mike na meron dun human trafficking, na meron nagkakaroon ng kakaiba dun nangyayari. Akala nila ganun. Hindi nila alam, commercial to may tsura, pabilog, pag ganun, tapos up and down. May convenience store sa baba, may mga parking, may park sa gitna. Ibig sabihin, commercial. Nasa commercial, ano sila, isang uri ng commercial spot dyan sa lugar na yan. So, matao. Ibig sabihin, mangungupahan. Diba? Magtaka ka kung di pa upahan tapos may nakita kang gano'n. Yung kasalanan talaga ni Mike yun. Hindi mo nang pala paupahan to, ba't may ganyan ka? Diba? Yun talaga. Si Mike dapat tulihin talaga. Hindi na question na. Pero paupahan yan eh. Alam ko paupahan niya na nangungupahan sa kanya yung mga tao dyan. Ikaw mismo, pag may pera ka, mangupahan sa kanya, pwede. Magtinda ka na kung ano-ano dyan, no? Ito pong lugar na to, marami po dito mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Nako po, sino kaya yun? Sino kaya investor na yun? Rapi? Sino kaya? Hindi naman si Rapi siguro. Nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo
kung sino na siya magsalita, maging sa mga senador, ito po mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Nako, dyan sa San Pedro, Laguna yata. Si Mike may sabi yan, di ako ha. May involved pala na ano dyan. Dapat, iyan ang sasabi ko sa inyo. Di ba? Kung sisilipan ng butas lang, maraming butas sa isang tao. Pero alin butas bang gagawin mo kagaya ng kay Mike Defensor, ito? Ito ba uri ng butas na sisilipin nyo? Kung saan pinapaupahan niya yung mga negosyo dyan sa pinaparentahan niya yan? Malay ba natin kung ano gawin dyan? Alam ba ako, mangupahan ako kay Mike Defensor. Mike, upa ako sa'yo. O sige, anong gagawin mo? Aba, sabi ko, dyan lang mga videoke lang. O sige. Okay, may mag-check, may magaganyan. Tapos, tuwing madaling araw pala, may ginagawa akong kabalastugan. Tapos, nahuli. Kasalanan ba ni Mike yun? Sasabihin nyo, kasi pinaupa mo eh. Alam ba ni Mike na gagawa ko ng ganong kasalanan? Hindi. Baka si Mike pa magdemanda sa akin. Ay, bawal yan. Bawal sa building ko yan. Papayag ba si Mike na madungisan na alam niya nagsasalita sa gobyerno, alam niya mainit siya, at anuman pwedeng gawin, pwedeng silipin siya, at nagsasalita siya ngayon sa flood control issue, eng ba si Mike para maglagay siya ng mga mga alam niyo na, mga chicks dyan, para ganun ba kaing-ing si Mike? Parang kay Sarah lang yan eh. Ganun ba kaing-ing si Sarah na nasa broad daylight, nasa spot siya, mainit siya sa mga mainit siya sa mga loyalista, napakainit niya. Magnanakaw ba siya sa kalagitnaan ng pagkainit ng issue? Ganun ba yon? Kaya pala nag-iingay si Mike kasi may tinatago. Saan ka nakakita nag-iingay may tinatago? Ang alam ko, kaya nag-iingay, walang tinatago. Kasi wala siyang kinakatakutan mabulgar sa kanya. Ang tahimik, yung may tinatago. Yung nagmamasid at walang imik at ayaw mag-imbestiga sa Blue Ribbon at may tatakpan, yun na may tinatago. At ayaw pa-imbita, ayaw imbitahan. Yun na may tinatago. Ayaw magsalita. Ni mapaupo sa hearing, ayaw. Yun ang may tinatago. Hulaan nyo kung sino yun. Kayo na bahala kung sino yun. Kaya yung kasong sinasabi lang, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan. Gagawin nilang lahat para makulong po kami. Tama. Ayan, hindi ko pinatatanggol si Mike ha. Kung meron man imbestigahan, mas malinaw sa sabi ni Mike, gawin nyo. Pero para sa akin, opinion ko at oo nga naman, di ba? Nakakapagtaka lang kasi. Lahat na lang may kaso. Lahat na nag-iimbestiga, hindi nag-iimbestiga, lahat ng tumatalakay sa flood control issue may kaso. Kaya dito hindi ako pwede banggit ng pangalan kung sino eh. Di ba? Tuso tayo eh, mas tuso tayo sa kanila. Walaan nyo kung sino yun. Wala ako sinasabing wala ako sinasabing BBA, wala ako sinasabing Malacanang, wala ako sinasabi. Yeah. Tayo dito nag-o-opinion lang, nag-o-komentaryo. Lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi na struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating Mayor, buting Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang natatakot na kasi sila eh. Ang gusto nilang palabasin, double purpose. Yung mga nagsasalita matahimik at wag nang tularan. Para yung mga magsasalita matatakot. Naku, pag nagsalita pala makukulong. Naku, ayoko na magsalita. Hindi ko ba? Yun ang nangyayari. Yun nakikita namin ha. Wala naman sila sinasabing ganun. Pero yun napapansin namin. At ang di nakakapansin, hindi lang isa. Napakaraming sambayan ng Pilipino nakakapansin yan. Na kaya ba ginagawa nila yan? Kasi para takutin yung iba na magsasalita. Kung gano'n, para saan yung investigasyon nyo? Para saan nyo napasimulan yung investigasyon? Di ba? Dapat, transparency kayo. Dapat nasa kayo, accountability, transparency pinakamaganda. Wala kayong pipiliin. Mapaabogado man yan, mataas sa posisyon, mayor man yan, senador man yan. Transparency kayo. Imbitahan nyo at imbestigahan nyo. Hindi yun pagbababa kredibilidad, ayaw namang imbestigahan. Di ba ganun tingin na sa 18 Marines, mababaan niya kredibilidad, sabi ni Pinky. Paano papunta sa Senado yan? Isipin mo, ibig sabihin, hindi ka transparent. May pinipili kang isang bagay para mapag-imbitahan mo ang tao dyan. Sino pa ba magsasalita dyan?
Wala na, natatakot nga sila magsalita eh. Di ba? Kung talagang nais nyo na magkaroon ng klinaw ang flood control issue na to, hindi ka lahat ng tao diyan magsasalita, transparent mo para hindi matakot sa susunod na mga magsasalita. Lahat ng lumalaban sa katiwalian. 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo. Hindi po tayo tatahimik hanggat walang ustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyon to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Oo, sana naman yung mga ahensya, lalo na mga pulis, sundalo. Alam naman namin hindi kayo papagamit eh. Nakikiusap naman kami sa inyo, di ba? Kampihan nyo naman yung taong bayan, no? Kahit sa huling pagkakataon lang ito, kampihan nyo naman. Ano yun? Wala namang kikakampihan politiko eh. Hindi nyo makakampihan si Senator Marcoleta, hindi nyo kakampihan si Mike. Ang kakampihan nyo yung taxpayer kung saan nagpapasahod sa atin. Di ba? Sila ang kawawa. Kampihan naman natin taong bayan sa paanong paraan. Halimbawa, nakita nyo, may katiwalian na. Naniniwala ba kayo na katiwalian? Wala. Meron, di ba? Sa anong paraan mo kakampihan sila? Di ba? Hindi naman sa kayo magsasalita, hindi naman kayo mag-aalsa. Di ba? Pero, alam nyo ang nangyayari katotohanan, dun man lang sana sa halimbawa, huwag ka na makiisa dyan. Halimbawa, isang ahensya. Ikaw ba, hepe? Sabagay, natatakot kasi ang hepe ng isang ahensya baka sibakin siya Pero kung may paninindigan siya, at alam niya taong bayan nagpapasahod sa kanya, maninindigan siya. Kung ano may utos sa kanya na mali, huwag niya na sundin. Hanggat maaari, broadcast niya. Wala akong tinutukoy na ahensya. Ano ba, isa akong ahensya ng gobyerno. Isa akong ahensya, nakipag-deal sa akin yung isang presidente, halimbawa, presidente ng ganito. Presidente ng Pilipinas. Hindi ko sasabi si BBM yun, ha. Presidente ng Pilipinas. Kinausap ako, halimbawa. Ako nakaupong ahensya, bago na presidente. Uy, muntik ka naman, pwede bang gamitin namin ahensya mo, gipitin mo sa ganito? Papayag ako kunwari, i-record ko. Bibidyoan ko pa siya. Tapos ibubulgar ko sa buong Pilipinas. Eto, inutusan ako ng presidente gawin to. Gawin ako. Yun na may paninindigan. Hindi ko sasabing gawin niyo yung kagalan sa akin. Ang sa akin lang, manindigan kayo at alam niyo na malalaki na tayo, may isip na tayo, alam natin tama't mali, alam niyo na anong gagawin. Di ba? Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa... mahigit 40 na. Tapos ang pinakamatindi, si Senator Rodante Marcoleta. Imagine, Finlander mo? Nagnakaw ng, ganito? Nagkamali. Mali din yun, nagkamali. Maaring mali si Senator Marcoleta. Sige, may pagkukulang. Pero grabe yung pagkakaso sa kanya. Kumpara doon sa mga kumuha talaga ng pera, mali-maleta. Imagine. Diba? Problema ng flood control scandal. Lahat naman nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera, pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon, hanggang ngayon, laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila, wala na. Nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit. Di ba? Totoo yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan na tayo dito, dandali. Sa atin dito mga kababayan, pinupunan natin yung mga mali na dapat sana maging tama at tama ang kanilang gagawin. Halimbawa, simple na naman, iimbestigahan mo yung mga corruption sa flood control. Napakadali niya, ba't di yung ginagawa? Hindi ginagawa, maniwala kayo, hindi ginagawa. Wala nangyayari. Anya, ba't may nakulong kung wala nangyayari? Yung kasi, yung mga yun yung mga pinakaunang, may nakulong, tama yan. Pero, sapat na ba yun? Sa tingin mo, sa lawak ng korupsyon na to,
Sabi niya ni Pinky, walang mastermind. Kung walang mastermind, mas malawak. Hindi niya naisip yun. Hindi naisip ni Pinky yun. Kung may mastermind, alam, organisado, pero hindi malawak. Dito lang, kayo lang mangungurakot. Sabi ni Pinky, walang mastermind. Ibig sabihin, greedy lang lahat. So, ibig sabihin, malawak. Pag malawak, kailangan imbestigahan lalo. Tama? So, kung malawak, sapat na ba sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, sila, sino ba? Yung mga naging state witness, sila Diskaya, sapat na ba yun para sa buong kaba ng bayan ng Pilipinas sa flood control issue? Sapat na ba yun? Kung sapat na pala yun, bakit ayaw i-declare mismo ng Pangulo na okay na, sapat na, itigil na to. Bakit na nagsasabi, pahaging sila Erwin? Ang sinasabi nila Erwin, move on na. Dapat Pangulo magsabi kasi siya nagpasimula, di ba? Tama yon. Kapag siya nagpasimula ng investigasyon na to, siya din magtapos. Sabihin niya ngayon, mga kababayan, ako nagpasimula ng investigasyon na to. Ngayong araw to, siya sabi ko, tapos na ang flood control issue, natapos na to. Wala nang investigasyon. Wala na pala big fish eh. Di ba? Kasi yun lumalabas. Bagaman wala silang sinasabi na wala nang big fish, pero yung nakikita namin, para bang pinapatunog nila, wala nang big fish, wala nang may kaso, wala nang dapat managot. Diba? Yun ang nararamdaman namin, ha? Okay, medyo tayo dyan, matapos tayo dyan ng konti. Dito tayo kay Tano, yung pangalawang beses niya nagsalita, na talagang para updated lagi kayo, no? Pader ng KCC, dahil po sa lindol. Pero behind po noon, nagpapasalamat po kami ng lubos sa mga taong naging instrumento na maging yung mga expenses po ng ospital. Tingnan mo ito nagsalita ito. Pero yung kala Erwin yata wala nagsalita. Bakit? Ramdam kasi ng tao kung ano yung pinunta nila doon eh. Ito, naramdaman nila yung pagpunta nila kay Tano. Pumunta talaga sila doon. Bagaman sila Erwin physically present, pero absence yung puso nila na naramdaman ng taong bayan. Tumulong po sa amin at lalong-lalo na sa mga prayers na maging okay po yung mga anak ko. Maraming salamat po at sa atin pong lahat na kahit po ganito po ang nangyari sa ating buhay, maging matatag po tayo dahil nandyan po ang Diyos na umaalalay po sa atin at magtiwala po tayo sa process na kanyang ginawa sa atin. Dahil behind po nito, may maganda pong mangyayari po sa ating buhay. May magandang mangyayari talaga sa ating buhay. Hintayin nyo lang. Kasi ang panalangin ng isang maraming tao, dinidinig ng Panginoon Diyos. Kaya yung gagawing rally sa June 28, kasama ang panalangin doon. Kasama ang pagpapanata doon ng iba't ibang religion, lalo na siyempre ang Iglesia ni Cristo. Yeah? Ngayon, kasama yon at may mapayapa talagang mangyayari. Abang-abangan nyo. Isang mapayapa at hindi naman magulo, pero iibsan lahat ng nalulungkot, lahat na nagagalit, at lahat ng napapanagot, mapapanagot na. Tapos na, sabi niya, tapos na ang alin, ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino kasi dinidinig ang panalangin ng INC, lalo na ang INC. Hindi didinig ang INC, malas daw ang INC. Malas? Hindi lalaki ang INC. Sinong Diyos? Wala akong kilalang Diyos na pinabayaan niya ang isang grupo na lumawak na hindi totoo. Lahat ng hindi totoo, binabagsak niya. Di ba? Babylonia, Gomorrah, binabagsak niya lahat. Tapos INC, pababayaan ng Diyos na lumawak? Isa lang ibig sabihin, kaya pinababayaan ng Diyos lumawak yan. Kasi ang INC, malakas, ako naniniwala ako, ito sa akin lang to, malakas ang iglesia sa Panginoon Diyos. Totoo, dinidinig ang panalangin nila. Totoo, kasi wala silang kabiguan eh. Tagumpay sila sa buong mundo. Laganap sila. Wala ako nakitang kabiguan nila nakikita eh. Puro sila tagumpay. Bagaman may problema nangyayari minsan, sulir rin na pagsubok sa isa loob individual na iglesia yon. Maraming salamat po.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga magandang hapon, mga mahal kong kapatid. Sa mga kapatid po nating Kristiyano, sumayin niyo ang kapayapaan. Ako po ay, siyempre, unang-una nagpapasalamat po sa ating Mayora Pacquiao. Maraming salamat po. Siyempre kay Congresswoman, maraming salamat po. Ito pong pagpunta namin dito, ako po ay, siyempre, kailangan po natin bigyan ng masigabong palakpakan ang Senate President ng Taong Bayan. Yan naman talaga kinikilalang Senate President natin eh. Isang taong hindi po nakakalimot sa inyo. Isang taong hindi po nalilimutan kung ano ang kailangan ng taong bayan, lalong-lalo na po dito sa General Santos. Nagpapasalamat po ako sa kanya at ako po ay kanyang inimbitahan na sinabi niya, "Liga, puntahan natin yung mga kapatid mong Muslim at Kristiyano." Alhamdulillah. Kaya ngayon po, nandito kami, kasama po ang ating idolo, Senator Alan Cayetano. Maayong hapon sa kaninyong tanan. Kasabot ako Bisaya, pero dili pa maayo magsulti. Kinahanglan na kastoryahan si Mayor ug si Congresswoman. Iba talaga Talionik at Cayetano, no? Saka mararamdaman mo yung dalawang ito, walang plastic talaga, no? Hindi katulad ng iba na mag-i-speech dyan, si Virus, alam niyo mga kababayan, oo, mahal ko kayo, kaya eto na lang, kaya gawin natin, lalapit sa kanya isang nanay, opo, nay, bakit nay? Ano yun? Ayaan yun, nay. Makakagawa tayo ng paraan, ipag-uutos natin na pirmahan yung budget na ganyan. Maski ako drama lang, kita nyo, alatang plastic ako, nakita nyo? Yung senaryo ko, napaplastic yan kayo sa akin, di ba? Ganun magsalita. Plastic eh! Yung isang lalaki naman, si Maching, anong sabi ni Maching? Gagawa tayo ng paraan, basta tayo, ganyan, o sa mga Kalayaan Island, ganito gawin natin, maging matatag ang mga Pilipino, sabay ng Pilipino. Plastic eh! Di ba? Physically present, but plastic. Hindi katulad nila. Di ba? So, magandang hapon po. Di ba, simula sa ating pagkabata, tinuturo sa atin kung anong iyong itatanim, Aanihin. yun ang iyong aanihin. So, I'm so honored by your speech sa testimony mo. Kasi kami magsabi na may magandang mangyayari sa inyo, pwede niyong sabihin, hindi niyo naman na-experience yung linog eh. Di ba? Pero kayo na na-injure at grabe yung nangyari sa inyo, pero nakakapag-testify kayo. Nandyan ang Diyos at babangon tayo. Pakisabi sa katabi nyo, babangon tayo. Diba? Oo. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Diba? So anyway, nandito po kami para tulungan lang si Mayor at si Congresswoman kasi kayo naman talaga ang naapektuhan. Thank you, Mayor, kahit na konti lang dala namin yung salubong nyo sa amin. Pero kung ano itanim natin bilang mga Pilipino na kapag may disaster, calamity, tulong-tulong na lang tayo, di ba? Wala nang politika. So, sabi ko kay Robin, may hinanda tayong konting gas, konting grocery. Tapos sabi niya, nakakaya naman, may cash assistance. Sabi ko sa kanya, hindi, huwag ka mahiya, Robin, kasi ako na rin sa sweldo mo yung ipamimigay natin eh. No? So, but, yun nga, Mayor. So, bagaman alam nyo naman po, may problema sa legal, si Senator Bato, tumutulong pa rin. Di ba? Si Senator Jinggoy, nasa kulungan na, namiminsipyo, pero sabi sa amin, sama yung anak ko nung unang punta. Nung sinabi kong pupunta ulit, sabi niya, tulong na naman siya. Eh, problema, hindi na nga niya kinukuha sweldo niya, tutulong pa rin, no? So,
sampu ng aming mga kasamahan, Mayor, Congressman. Para may pinaparinggan ka na yung sweldo eh. Meron kasi siyang senador dyan nangako eh. Yung hindi daw siya kukunin yung sahod niya, itutulong daw niya sa mga estudyante yata. Ewan ko nasa na yung totoo yun. Kung ilan ulit yung nasirang structure? 34,000 na kabahayan. So hindi biro yon. So una-una, kasi kung magpapagawa gobyerno, sabay-sabay, hindi naman matatapos, lahat kayo walang bahay. Pero mapagawa nung iba 10, 100, NHA, makapagpagawa ng 10,000, di tulong-tulong po tayo. Tapos yung public buildings, Mayor, ilan ang? 69 major infrastructure natin ang sira, di ba? So gamitin nyo rin kami taga-remind, taga-pahinumdum, di ba? Sa gobyerno na kailangan i-rebuild natin. Sabi nga nila, relief, recovery, reform. So maasahan nyo kami sa reform, maasahan nyo kami sa relief, hopefully makatutulong kami sa recovery. So hindi kami magpapakahaba. Kami ni Robin ay representative lang ng mga kasamahan nyo sa Senado. God bless. Ako, huwag mo sabihin nga representative ka, magagalit sa'yo sila Erwin. Dahil pakiramdam nila, sila representative. Di ba? Oh. Matinding banat ni Cayetano to. Thank you. Salamat po na sinalubong nyo kami lahat. Mayor, Congressman, thank you. Mga kapitan, chairman, thank you po. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo. At napuno ko naman kayo ng komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. At isang makabuluhan talakayan na naman ang aking natid sa inyo. Isang lesson learned, marami kayong matututunan at masustansyang pag-uusap lagi ang inyong narinig. No? Dito talaga tinatalakay natin ang purong katwiran. Hindi dito katatawanan lang, nangaasar lang tayo, tawa-tawa, ganyan-ganyan. Hindi tayo ng ganun. Dito puro katwiran ang pinangingibabaw natin at hindi galit. No? Tayo ay minsan nagagalit ng konti pero hindi para talaga pangibabawin yung galit kundi pangibabawin yung katwiran pa rin. No? Hanggang dito lang po, ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.